When I was starting in the ministry, sabi sa akin ni Pastor, you know, Leo, you're like a tiger that has to be tamed like a lamb. No, hindi ko naiintindihan. Pero tinanggap ko siya. Diba? Tigre, gano'n. But sabi niya, you have to be tamed into a lamb. Ngayon, naiintindihan ko na. Ano kasi ito? Diba? So, kailangan kong gentle as a God. May panahon maging tigre, may panahon maging tuga. The Bible says, be wise as a serpent, but be gentle as a lamb. There is a time for everything. But Joseph is like a lion. Nakakita sa mga prince, napangarap ko ito. Napangarap ko ito. Ako dito ang takot, kahawaran ng He's like a lion that has to be tamed, like a lamb. He has to be humble. Sabi niya humble. Humble. Para hindi ka tabi niya. Humble. Para hindi ka humble ka ba? Huwag mo sasagutin ng oo. Bakit? Pag sinagot mo humble ako, mayaman ka. No, humility is hindi mo pwedeng sabihin sa sarili ng humble. Other people will say that. That's one thing you cannot tell about yourself. Only other people has to notice it. Kaya kailangan mapansin ng ibang tao. So kailangan itong lang si Joseph. But in all this, ang sabi, ang salita ng Diyos, in Genesis 39, God was with Joseph. God was with Joseph. So I entitled this message, God is with me. Sabihin nga, lagay mo yung kamay mo sa sarili, God is with me. Huwag mo kakalimutan mo. Maring hindi pa ayos na ayos ang buhay natin. Maring hindi pa yun yung inaasam nating buhay. Maring sa tingin natin may kulang. But don't forget, God is with me. And God will never stop until we reach perfection. Hindi siya titigil. Ano man ang sabihin ng ibang tao, ano man ang pagsubok at tentasyon na dumaan sa ating buhay, yan ay bahagi ng pag-aayos ng Panginoon. Pagbubugo ng Panginoon sa atin. Bakit? Maliban sa kaloob, merong tayong kahahantungan. We are the best in you. With Joseph, everybody knows kung ano na nangyari sa kanya. Pero baybayin natin. Kasi madali yun eh. Gusto ko maging doktor. Madaling sabihin. Diba? Tama? Pero yung proseso nun, kailangan natin. Madaling sabihin. And most of the time, tayo naman ng palitan, nakakalimutan natin yung proseso. Yan ang pinakamahalaga. Kasi doon sa proseso, doon tayo hinuhugod ng Panginoon para maging doktor, para maging inhinyero, para maging arkitekto, para maging designer. If you want to do things for God, for sure, God will allow us to go through something. So ayan na nga po. Kanina, dinramatize natin. And what does it mean when we say God is with you? Patuloy. God's presence, support, and involvement is noticeable. God is with Joseph. Ibig sabihin yung presensya niya, present si God sa buhay na. Sinusuportahan ni God ang buhay na. Involved si God. Ang nakikita ko ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Gets no?
Yung presence ni God na present, si God hindi absent, present. Dahil nakikita yung suporta na anuman ang sitwasyon at yung pagsali ng Panginoon ay nakikita ng mga tao sa kapaligiran. So, hindi ko na babaybayan na panood nyo na si Jose ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. What's funny about this is, ang bumili sa kanya, ang bumili kay Jose mula sa kanyang mga kapatid ay mga Ismailita. Kailangan niyo mga Ismailita. Yung tatay ng mga Ismailita, kaninong kapatid? Sino ang tatay ng Ismailita? Ha? Ismael. Kaninong kapatid? Kaninong half-brother si Ismael? Isaac. Ano po incidents? Diba? Halos ka mag-anak, kalahin, diba? Pero sila ng tatay. Hindi nangyari. Binili si Jose, dinala sa Egypto, ibinenta kay, actually auction yun. Pero ang nagbayad para makuha na si Jose ay si Potiphar. So dinala ni Potiphar, lahat itinuro sa mabilis natuto because Joseph had a gift of administration. Jesus is God's gift to us. But in Jesus, there are so many things. Pag nasa Jesus, kaya mong gawin lahat. But specifically, Joseph was gifted in administration. Madali siya makakunawaan ang gagawin. Kaya nga hindi siya inuutusan eh. Napansin niyo ba dun sa story ano inuutusan siya ni Potiphar? Hindi, pinuri lang siya ni Potiphar. Baka nga, kung ginagawa sa bahay na ito, marika na lang sa gusto kong kainin. At ayon kay Jose, dalawang bagay lang din na tayo din pakialaman. Ano yun? Asawa at saka pagkain. Tama? Yun lang, hindi niya pakialaman. Lahat, paglilinis, pagpili ng iba pang alipin, lahat. Si Jose ang gumagawa. He had a gift of administration. He had a gift before he was made into a slave. Tagalogin to. Si Jose ba ay may kaloob na bago pa lamang siya naging slave. So hindi nagbago. Nung malaya si Jose, bilang si Jose na anak ni Jacob, may kaloob na basa sa administration. Nung ibinenta siya bilang alipin, may gift ba siya sa administration? Ano ang nangyari? Ano at bakit na-notice ng mga tao ang galing ni Joseph? Because he had a gift. He had a gift. Hindi siya umalis doon. Alam niya. And sometimes, hindi namin magawa kung may isagawa yung gift mo. Bakit? Natakot tayo. Joseph was never afraid because he had the right standing before God. Alam ko kung saan ako dadalhin ni Lord. Alam ko kung anong kaloob sa akin ni Lord. Gagamitin ko yun kahit magalit yung mga kapatid ko sa akin. Kung ano yung paninindigan ko sa tama, yun ang gagawin ko. At yun ano yun? Di ba? Nagalit sino? Nagalit sino? Mga kapatid niya. Diba? Nagalit yung mga kapatid niya kasi gusto niya gumawa ng mabuti. At tama. At pastor, guys, if you want to do good in this world, kaiinisan kayo kahit kamag-anak mo. Okay? When you say God is with me, it doesn't mean kakampi mo lahat. No. Ibig sabihin, makikialam si Lord sa buhay natin. Because God is with me. Anumang assignment ang binigay na sa akin, sasamahan niya ako. Ano yung first assignment ni Joseph?
Family business. Second, government. Subok yan. Meron na ba gusto sa balon? Balon. Wala. Ako sa puso nito lang. Talaga, may pilat pa ako na ngayon. Kapag ito sa inyo. So, nag-travel siya, binyeta siya, pero mo, prinsipe ka na. Prinsipe na. Ang sarap-sarap ng buhay mo sa bahay. Pinulabog ni Lord ang buhay niya. Naging alipin. Imagine niyo. Mga anak, di ba sarap ng buhay sa bahay? Kaya kahit sabihin ng tatay ko lumahay sa mga gawin mo namin sa sarap ng buhay sa amin. Hindi dahil pagalitan mo na lang ako, basta pwede kong buksan mo doon. Masarap ang buhay sa sarili natin tahanan. But God took Joseph out of his comfort zone, nilagay sa balon, kinuha ng kalaki niya, ibinenta sa ibang bansa, sa Egypt. Pero, kahit alipin si Joseph, walang nagbago sa pananaw niya sa Diyos, sa pananaw niya sa buhay na ibinigay ng Diyos at sa kaloob ng Diyos sa kanya. Okay, alipin si Joseph. Pinabiling ko na niya sino? Tipar. Okay, misis niya mahilig sa tipar. So, kahit anong mangyari, yung tatlo yun nandun. Joseph knew his God. Joseph knew God was a destiny for him. And Joseph knew he was gifted. So lahat yun, ginamit niya, pinaglingkuran niya ng nainaw, kahit alipin siya, kahit deep inside him, he knew I was a prince, bakit ko gagawin ko? But he knew God is at work in this life. So mga kapatid, huwag mo tayong umangay pag umaagahan tayo sa hirap. Alamin natin, Lord, galing ba ito sa iyo? Kasi, pag galing kay Lord, hindi pwedeng hindi natin pagdaanan. Ngayon, kung galing ito sa kaaway, we can review. The Word of God says in Luke 10:19, God has given me the authority to trample on snakes and scorpions. Nothing will harm me. Nothing. Now, yung pangatlo, ito yung matindi. When we're going through something at mahirap ang nagturo sa tayo, alamin natin, baka problema na. Ang problema, gawa ng tao. Why? We did not exercise wisdom. A Christian who does not exercise wisdom is just a nice person. Bigay doon, dito. A Christian who does not exercise wisdom is just a nice person. We should exercise wisdom. Sabi nga sa James, if you lack wisdom, ask. And God will give it to you without finding fault. In everything we do, we should ask wisdom. Kasi minsan, humingi ng tulong sa'yo. You have to ask God, tulungan mo ba? May mabalik ka. Sige. Paano kung nakikialam na tayo doon sa ginagawa ni Lord sa taong yun? Ano naisip ko? It's what we're doing for God or for us. Wisdom. Maglilimos ka sa kalye. Baka nai-encourage mo pang mas maglimos na lang sila. Una, nilong tayo, di ba, bawal maglimos. Tama? Nilong tayo, bawal maglimos. Pero, does it stop me from helping? No, it doesn't. Because my laws are above the laws of Islam. So I ask the Lord, Lord, ibigyan ko, alayo pa rin. Pinag-try ako. You can ask the Lord. Lord, bigyan mo ko. Malayo pa lang siya. So hindi ka na guilty, hindi ka lang naawa. Tinanong mo.
Kasi ibigay ni Lord, mas malayo mararating sa bigay lang ng tao. Bigay mo. But everything you have is from God. You have been gifted by God. And the Lord was with Joseph. Ulit ito. The Lord was with Joseph, so he prospered. Hindi ko na papakahabaan. Alam niyo naman kung ano yung prosper. May gift of administration siya. God was with him. The presence of God was with him. Kahit saan siya magpunta, he prospered. At pinupuri siya ng kanyang pinaglilingkuran. Ang una niyang naging amo si Potiphar. At pero nakulong siya. But look at how Joseph faced that situation. Ang sabihin mo, Joseph, okay? Basahin niyo yung verse 6. Verse 6. So Potiphar left all that he had in Joseph's charge, and because of him, he had no concern about anything but the food he ate. Babasahin niyo sa sunod. Now, Joseph was handsome, informed, and appearance. Okay? Tingin kayo sa akin. Sabihin mo, abuin mo. Lahat ng anak ng Diyos, maganda ang form at appearance. Lalo na't hindi na nakikita ang lumang tayo. So, Jesus na. Kaya walang pangit. Lahat maganda. Wala siyang ginawang pangit. Lahat maganda. Ang tao lang ang nagbibigay ng pananaw nila, ito pangit, ito maganda, ito pangit. Lahat tulad maganda. Kaya kung tila hindi maganda, aayusin na. So ito na yung tukso. O ito na yung pagsubok. I would rather call it a trial. Remember, Joseph is a lion that has to be tamed like a lamb. Kung lion ka at may kaharap ng problema ang gagawin mo, pag sinugod ka ang gagawin mo, sa pagkakaalam mo kung anong gawin mo. Di ba nalaban? Nalaban nga eh. But when Joseph was faced with a trial, yung asawa ni Potiphar, asawa ni Potiphar, sige. Asawa ni Potiphar. Gusto siya, ang sabi dito, paulit-ulit yun. The wife of Potiphar said, lie with him. Sa Tagalog, okay? But, sa Tagalog, ay sa English, dalawa mo yung connotation ng lie. Lie, pumiga. The other one is magsinungaling. So, hindi lang, pag ginawa nila yun, if Joseph gave it, hindi lang dalawa ang kasalanan. Hindi lang, sinipingan niya na yung asawa ni Potiphar, magsisinungaling ba sila? Tama? Ano ibig sabihin mo? Ang kasalanan, pag ginawa natin, nanganganak. Guys, siguro lahat tayo nagawa na to. Sino ang nangupit na sa inyo? Anong kakambal ng kupit? Ang kasalanan. Di ba? Laging may kakambal yan eh. Once again ulit. Ito, obvious na layo, line with me. Ibig sabihin, magsinungaling ka.
Magsinungaling tayo. Pero no,